Kinabukasan, nagpa-switch ako ng shift. Leah, bakit gusto mong mag-evening shift? Tanong ni scheduler sa office. You're one of our best sa nights. Gusto ko lang po mag-iba ng routine, sabi ko. Mas okay po kung mas may araw. Hindi ko pwedeng sabihing natatakot ako sa isang room na, technically, wala naman daw tao. For 2 nights, naka-avoid ako sa 309. Evening shift ako, mas maraming staff, mas maraming ingay, may mga family pa. Mas madaling magpanggap na normal ang lahat. Pero hindi ibig sabihin tumigil na ang weird. Sa medication room, habang nagre-refill ako ng cups, may narinig akong 2 matatandang resident na nag-uusap sa dining area. Ayoko na sa room ko, sabi ni Mr. Clark, naka-wheelchair. Naririnig ko na naman siya kagabi. Sino? Tanong ni Mrs. Fisher. Yung babae, yung umiiyak, sagot niya. Hinahanap niya ang nurse na hindi bumalik. Leah ba pangalan? Napahinto ang kamay ko. Hindi ako sure kung narinig nila akong huminga ng malalim, pero lumapit ako. Mr. Clark, kumusta po kayo? Pilit kong ngiti. Tumingin siya sa akin, seryoso? Ikaw ba si Leah? Opo, sagot ko, pilit pa rin ang ngiti. Why po? Sabi niya dahan-dahan. Ikaw pala yung hinahanap niya? Upo. The woman in the room by the window, sagot niya, parang napakasimple lang. Yung hindi na nailabas ng sunog. Sabi niya, sabihin niyo kay Leah, hindi pa tapos ang kwento ko. Napaatras ako ng bahagya. Mr. Clark, baka na naginip lang po kayo. Ngumiti siya ng malungkot. I'm old, Hija, pero hindi pa ako ganun kalito. Bago pa tayo magsimula mag-usap, alam ko nang nandito ka na. Paano po? Halos pabulong kong tanong. Itinuro niya ang dibdib niya. Kapag malapit siya at malapit ka, lumalagpas sa normal ang lakas ng tibok ng puso ko. Parang parehong memory niyo nagkakabanggaan. Hindi ko na alam ang sasabihin. Kaya nagpaalam na lang ako at bumalik sa hallway. That break, nag-search ako sa staff room computer. Secretly, habang walang nakatingin, inopen ko ang old digital archive ng facility. Incident reports, audits, safety logs. Nag-type ako, fire, 3rd floor, 309. May lumabas na file, years ago pa. Fire incident, Wing C, room 309, Marjorie Evans and others, binasa ko. May gas leak daw sa old heater, nag-spark, nag-start ng apoy sa hallway. Most residents were evacuated, except sa isang wing na hindi agad nakita ng night staff. Isang pangalan ang tumama sa mata ko. Resident Marjorie Evans, bed by window, deceased. Assigned staff on duty, Nurse L. Santos, float, care aide, E. Lewis. El Santos? Bulong ko. Leah Santos? Pareho kami ng first name. Hindi pa ako nandito noon. Bata pa ako sa Pilipinas nung nangyari yon. Pero parang biglang bumigat ang pangalan na gamit ko sa ID badge. Nag-scroll pa ako. May nakalagay na, cause of negligence under review. Incomplete room list during emergency. Incomplete room list. Naalala ko ang sinabi ng boses, bakit hindi mo kami sinama sa list? Napakagat ako sa labi. Sa oras na yon, hindi ko na alam kung coincidence lang lahat o may pattern na. That night, habang papalabas na ako after shift, hinabol ako ni Amanda. Leah, wait, huminto ako. Yes, Po? She studied my face. You're not sleeping, are you? Okay lang po ako, sagot ko automatic. Umiling siya. You've been jumpy. I saw you in the archive earlier. Noticed you opened the old fire report. That's restricted, you know? Sorry po, napayuko ako. Curious lang? Curious leads to fear, sagot niya, malamig pero may halong pagod. And fear leads to mistakes. Hindi natin pwedeng maulit ang nangyari noon. Ma'am, lakas loob kong tanong, nandito pa rin po ba yung room na yon, 309? Tumingin siya sa hallway papunta sa 3rd floor kahit nasa baba kami. Yes, sagot niya, mahina, but we keep it closed. For maintenance, pause. Some of us wanted it converted into staff room or storage. Pero every time we try to clear it, may nangyayari. What do you mean, Po? Accident slips. False.code blues sa ibang rooms, sagot niya. So the management decided, leave it alone. Dead space. Dead. Ma'am, tanong ko, halos hindi ko na napigilan, may nurse po bang Leah na nagtrabaho dito noon? Nanahimik siya. Tumingin sa akin na parang may hinihintay na sagot sa mukha ko. Why are you asking? Dun po sa report, sagot ko, Nurse L. Santos. Same name as mine, she exhaled slowly. That's enough curiosity for one night, Leah. Go home, sleep. Hindi na ako nakipagtalo. Pero pag uwi ko sa apartment, hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame, iniisip ang lahat. Gas leak fire, window bed incomplete list. At boses na paulit-ulit tinatawag ang pangalan ko. Mga bandang 3 a.m. nagring ang phone ko. Number ng facility. Hello? Sagot ko, kabado. Leah? Boses ni Julia RN. Sorry to call you on your night off. But something weird happened. Anong nangyari? You were assigned off tonight, right? Wala ka dito?
Wala. Nasa bahay ako, tahimik siya sandali. Because the system just logged your name. What do you mean? Just now, room 309's call bell activated, and the system says it was cleared by user Leah. Nanlamig ang kamay ko kahit nasa kwarto lang ako. Julia, I'm not there, bulong ko. I know, sagot niya, that's why I'm calling. Because when I checked the room, the bed by the window was messed up. Like someone just climbed out of it. May tao ba? Tanong ko. No one, sagot niya mahina. Pero may naiwan na isang papel sa ibabaw ng unan. What kind of paper? I think. Bumaba lalo ang boses niya. I think it's a list. And your name is the only one that isn't crossed out.